ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Marami sa atin ngayon ang alam kung gaano kahirap ang buhay ngayon. At sa kabila ng mga pagsubok ay patuloy pa rin nating nilalabanan ang hirap ng buhay para sa ating mga pangarap. Ikaw, kabarangay, ano ang kaya mong gawin para matupad ang iyong mga pangarap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa mga katulad ko na matagal nang tagahanga ng Barangay LS. Ako po si Princess at hindi po ako nagpapahuli sa bawat kwento ng Barangay LS tuwing alas 12 ng hapon. Day off ko po ngayon kaya naisipan ko na magpadala ng sulat sa inyo at sana po ay mapili at mabasa ninyo ang kwento ko. Ako po ay tubong Cadiz sa Negros Occidental. Hindi po ako lumaki sa mayamang pamilya at hanggang ngayon ay nakikitira pa rin ako sa mga magulang ko. Hindi po maganda ang aming bahay at marami na rin pong sira ang bubong namin. At ang pinakamasakit sa lahat ay may anak po ako na binubuhay ng mag-isa. Dahil iniwan kami ng tatay niya noong maliit pa lamang siya. Pero nagpapasalamat pa rin po ako sa Diyos kasi natutulungan naman ako kahit papaano ng mga magulang ko na bantayan at alagaan yung nag-iisa kong anak. At para po makatulong sa pang-araw-araw, nagtatrabaho po ako bilang cashier sa isang hardware dito sa Cadiz. Ang pangarap ko po talaga noon pa man ay maging isang nurse pero mukhang hindi ko na matutupad yon dahil hindi ako nakapagtapos ng high school. Kaya napagtanto ko na lamang na ibubuhos ko na lamang sa anak ko ang mga pangarap na hindi ko natupad para sa sarili ko. Pero ang totoo po niyan hanggang ngayon po ay nahihirapan kami ng mga magulang ko sa pagpapaaral sa anak ko at dahil po dito ay nagpatong-patong na ang mga utang ko. Pero tulad ng ibang mga nanay, wala po akong hindi kakayanin para sa anak ko. Kaya bilang isang single mother na araw-araw na kumakayod ay mukhang wala na po talagang pag-asa para magkaroon ng love life. Kaya po ako nakikinig ng Barangay LS tuwing alas 12 dahil dito ko lang nakukuha ang kilig at saya na gusto kong maranasan sa isang lalaki. Sa totoo lang po ay takot na akong magmahal ulit. May trauma po kasi ako sa mga lalaki dahil sa bungero at lasenggero yung tatay ng anak ko. At ang pinakamalupit pa po sa lahat ay iniwan at pinagpalit niya kami sa mas maganda at mas mayaman na babae. Kaya mula noong araw na yon ay sinumpa ko talaga na hindi ko na siya papansinin. Kasi para sa akin ay wala siyang kwentang tatay sa anak ko. Pero nagbago po ang pananaw ko sa mga lalaki nang nakilala ko si Marcos. Si Marcos po ang regular customer namin sa hardware. Sobrang bait at gwapo niya at tuwing dumadaan siya, talagang naaamoy ko yung perfume niya na napakabango. At alam ko po na may kaya siya kasi iba't ibang kotse ang dala-dala niya tuwing pumupunta siya sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. At isang araw ay hindi ko po lubos akalain na mapapahaba ang usapan namin ni Marcos, Papa Dudut. Princess, Good afternoon po, Sir Marcos. Wow, sir, bagong-bago po yung kotse nyo ah. Para ngayon ko lang nakita yan ah. oo, kakabili ko lang kahapon. Naku, mapapasana all ka na lang talaga. Nakakaingit naman po kayo. Anong dinadrama mo dyan? Wala lang po. Naisip ko lang po kasi na sobrang unfair pala ng buhay. Siguro kung kasing yaman ko lang kayo, hindi na ako mahihirapan sa pagpapaaral sa anak ko at sa pagbibigay ng pera sa mga magulang ko. Eto talaga oh. Eto ha, may aaminin ako sa'yo. Ano po yun? Ang totoo niyan,
Laki at sanay ako sa hirap. Seryoso po kayo? Hindi naman kayo mukhang sanay sa hirap ah. Nako, sa maniwala ka't sa hindi, 100 kaming magkakapatid. Noong bata nga ako, tandang-tanda ko pa na school shoes yung regalo sa akin ng mga magulang ko nung birthday ko. Pinapagawa nyo lang ata loob ko eh. Ikaw talaga, ang kulit mo. Yung point ko lang naman dito, hindi habang buhay nasa ibaba ka ng gulong. Pagpatuloy mo lang yung ginagawa mo ngayon at maniwala ka sa akin, aasenso ka rin sa buhay. Ay nako sir, mukhang itong pagtatrabaho sa hardware na lang talagang magiging huling hantungan ko. Huwag kang magsalita ng tapos. Malay mo, baka yung anak mo ang tutulong sa'yo na makabangon ka sa hirap, di ba? Kung sa bagay, matalino din po kasi yung batang yon, kaya hindi po ako magtataka kung aasenso yun sa buhay. Ay, sana lang talaga hindi niya ako makalimutan kapag nangyari yun. Huwag kang mag-alala. Sigurado ako na hindi ka pababayaan ng batang yon. Nakita ko yun dito sa hardware nung nakaraang Sabado. Mukhang mabait naman siya. Tama, pilyo nga lang. Ay naku po, pasensya na kayo, ang daldal ko talaga. Nga pala, ano pong kailangan nyo? Ano ka ba? Okay lang yun. Pabili ako ng 3 extension cord. Sige po, saglit lang. Eto po, 3 yan. Salamat ha. Ito yung bayad ko. Resibo nyo po. O nga po pala, ba't ang dami nyo naman atang pinamili na extension cord? Namili kasi ako ng appliances nung isang araw. Tapos kinulang ako sa outlet, kaya yan. Wow naman, samantalang kami. Iisa na nga lang yung ref namin tapos kinakalawang pa. Uy, tamang-tama. May ref ako sa bahay na hindi ko na ginagamit. Ibibigay ko na sa'yo yun. Ano? Eh naku! Oh, ba't parang gulat na gulat ka dyan? Huwag mong sabihin tinatanggihan mo ako. Eh nakakahiya po kasi. Ano ka ba? Hindi ka naman na ibang tao sa akin eh. Ikaw kaya tong palaging tumutulong at nag-a-assist sa akin tuwing may binibili ako dito sa hardware. Sige po, nakakahiyaman pero tatanggapin ko na yung inaalok nyo kasi mukhang hindi na po magtatagal yung ref namin eh. Bigay lang din kasi nung kamag-anak namin yung ref na yun at hindi na rin masyadong lumalamig yung freezer nun. Oh, yun naman pala eh. Huwag ka na rin mag-alala. Kasi ako na mismo ang pupunta sa bahay nyo para ihatid yung ref na ibibigay ko. Uy sir naman, wag na po. Makikiusap na lang ako sa kapitbahay namin na tulungan akong kunin yung ref sa bahay nyo. Para saan pa yung bago kong kotse kung hindi ko rin naman mapapakinabangan ng maayos, di ba? Kaya sige na, huwag mo na akong tanggihan. Ibigay mo na lang sa akin yung address nyo. Sige po, sandali kukuha lang po ako ng papel. Ito na po yung address namin. Ayos. So, paano? Kita-kits na lang mamaya ha? Mauna na muna ako. May kailangan pa kasi akong gawin sa bahay. Sige po sir, ingat po kayo. Pagkatapos ng shift ko, papadudot ay dumaan si Marcos sa bahay namin at grabe. Hindi ko talaga lubos sa kalain at dalawa yung pintuan ng ref na ibibigay niya. Sobrang saya namin ng mga magulang ko noong nakita namin yung ref na inihatid ni Marcos sa bahay namin. At nang umalis si Marcos ay nagsimula ng magduda ang mga magulang ko kung may gusto ba siya sa akin. Pero syempre sinabi ko sa mga magulang ko na mabait lang talaga si Marcos. Pero papadudot. Hindi mo nagkamali ang mga magulang ko dahil makalipas ang ilang linggo ay inamin ni Marcos na may gusto siya sa akin at na ako raw yung dahilan kung bakit palagi siyang pumupunta sa hardware na pinagtatrabahuhan ko. Hindi ko po talaga akalain na magkakagusto sa akin si Marcos. Lalo na't mayaman siya at ako naman ay isang simpleng babae lang. Pero hindi talaga. May mga bagay na hindi mo kayang ipaliwanag pero nangyayari. At ang tanging magagawa mo lamang ay tanggapin at yakapin ito. At sa madaling salita ay niligawan po ako ni Marcos at sinagot ko siya. At makalipas ang ilang araw ay pinag-resign ako ni Marcos sa hardware at pinatiranan niya ako sa bahay niya. Grabe! Ang ganda po ng bahay niya, parang isang malaking rest house. 5 yung kwarto at may maliit pa na swimming pool sa likod. Hindi po ako makapaniwala na eto na yung magiging buhay ko kasama si Marcos. At syempre ang pinakabongga pa dyan ay nagbibigay si Marcos ng pera at ginagamit ko po yun para matulungan ang pamilya ko.
Ang totoo niyan, hindi ko sinabi sa mga magulang ko na nag-resign na ako sa hardware. Pero ayos lang sa akin yon kasi nakakapagbigay pa rin naman ako ng pera sa kanila ng dahil kay Marcos. Pero kahit maayos na po ang financial situation ko, may mga gabing nalulungkot pa rin ako. Kasi si Marcos ay madalas na nasa trabaho at ako lang ang mag-isa na naiiwan sa bahay. Kaya isang gabi ay napagtanto ko na kailangan ko nang ikwento kay Marcos ang nararamdaman kong kalungkutan tuwing wala siya sa bahay, Papa Dudut. Ay, mahal! Mabuti naman at nakauwi ka na. Hi, mahal. Mukhang nanghihina ka ah. Okay ka lang ba? Kumusta yung trabaho mo? Ay, Hoy! Ano ba? Di ka naman nakikinig sa akin eh. sorry. Ayun, nakakapagod. Pero ayos lang naman. Nga pala, pinagluto kita ng paborito mong pagkain. Pinagtimpla na rin kita ng iced tea. Nasa mesa na lahat, nakahain na. Sige na, kumain ka na doon. Salamat. Pero bukas na lang siguro. Pagod na ako eh. Gusto ko nang matulog. Uy, nga pala, bago ka matulog, may aaminin muna ako sa'yo. Pero sana huwag kang magalit ah. Bakit? Ano ba yun? Nagpapasalamat ako sa'yo kasi nakakapag-abot pa rin ako ng pera sa mga magulang ko kahit wala na akong trabaho. Pero ang totoo niyan, nalulungkot ako tuwing wala ka dito sa bahay eh. Aba, natural. Kasi nagtatrabaho ako para sa ating dalawa. Alam ko naman yun, pero ang tagal na kasi simula nung huli tayong alam mo na. Utang na loob naman, princess. Anong gusto mo? Huminto ako sa pagtatrabaho at hayaan kong mamatay tayong dalawa sa gutom? Uy, kumalma ka nga. Ang kulit-kulit mo kasi. Yung sa akin lang naman, miss na kita. Kaya, Princess, tumigil ka. uy, sige na naman oh. Hindi ka ba talaga nakakaintindi? Ano bang problema mo? Bakit mo ako tinulak? Ba't ka ba nagkakaganyan? Ano, may nagawa ba ako masama sa'yo? Pagod ako sa trabaho. Yun lang yun. Alam mo, ang ganda-ganda nitong bahay mo at malaki yung perang na ibibigay mo sa akin. Pero may mga ibang pangangailangan din naman ako. Sige, kulitin mo pa ako at hindi lang yung pagtulak ko ang aabuti mo sa akin. Sama-sama mo naman. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit mo pa ako niyaya makipag-live-in dito kung hindi mo naman pala ibibigay mga pangangailangan ko. Bakit? Hindi pa ba sapat sa iyo nakapag-resign ka sa hardware? Nakatira ka sa magandang bahay at nasusustentuhan mo yung pamilya mo nang dahil sa tulong ko? Siyempre, sapat na sa akin yun kasi alam mo namang hindi kami mayaman na tulad mo. Pero hindi ko na rin maiwasan na tanungin ang sarili ko kung mahal mo pa ba talaga ako. Oh, ba't yung pagmamahal ko naman sa iyo yung kine-question mo ngayon? Kasi hindi ka naman ganito dati eh. Nung nagtatrabaho pa ako sa hardware at nung nililigawan mo pa ako, ang sweet-sweet mo kaya sa akin. Pero bigla kang nagbago. Hindi ako nagbago. Talagang pagod lang ako. Sinong niloko mo? Umamin ka nga sa akin, Marcos. Bukod sa akin, may ibang babae ka pa ba? Ano? Pambihira. Saan naman ang galing yan? Kasi hindi ka naman manlalamig sa akin ng ganun-ganun na lang kung wala kang ibang babae. Wala akong ibang babae. Alam mo ikaw, hindi ka lang napagbigyan, nag-iinarte ka na. Hindi ako mag-iinarte kung wala akong basehan. Pwes walang kwenta yung basehan mo kasi napapraning ka lang. Ay, kung ako sa'yo, makontento ka na lang sana sa mga binibigay ko sa'yo. Kasi di hamak na mas malaki yung binibigay ko sa'yong pera kumpara dun sa kinikita mo nung nagtatrabaho ka pa sa hardware. Sandali lang, sinusumbat mo ba sa akin ang lahat ng naitulong mo? Ayaw ko sanang manumbat pero wala akong choice kasi pinipilit mo ako. Oo, alam kong mayaman ka. Pero sana wag mo namang ipamukha sa akin na wala akong kwenta. Asensya ka na. Sabi ko naman kasi sa'yo pagod ako. At pwede bang tigilan mo na yung kakaisip mo ng kung ano-ano? Wala akong babae. Talagang nape-pressure lang ako sa boss ko nitong mga nakaraang linggo. Ewan ko sa'yo. Uy, saan ka pupunta? Doon ako sa guest room matutulog. Ano ba naman yan? Bumalik ka nga dito. Di kita kayang tabihan ngayong gabi kaya manigas ka dyan.
Sa may guest room po ako natulog ng gabing yon at kinaumagahan ay hindi ko pinansin si Marcos. Paulit-ulit siyang humihingi ng sorry sa akin pero talagang masama ang loob ko sa kanya noon. Pakiramdam ko kasi ay unti-unti nang nanlalamig si Marcos sa akin. At sa totoo lang ay nahihirapan akong tanggapin at unawain yon. Pero baka nga tama si Marcos, Papa Dudut, baka napapraning lamang ako at baka talagang pagod lamang siya sa trabaho kaya hindi na niya nabigyan ng atensyon yung mga bagay na dati ay importante sa amin. Pero masisisi niyo ba ako? Ang dami ng kwento ng mga asawa na pakiramdam nila ay nanlalamig na sa kanila mga mister nila tapos ay bigla na lamang nilang malalaman na may iba na palang babaeng kinakalantari ang mga mister nila. Nang mga panahong yun ay iniisip ko na lamang na at least ay nakapagbibigay pa rin si Marcos ng pera sa akin. At yun naman talaga ang kailangan namin ng pamilya ko. Kaya nga, nang sabi nila love is important pero money is importante. Kaya iniisip ko na lamang yung mga magagandang bagay na nakuha ko kay Marcos. Tulad ng komportableng buhay at mga bagay na wala ako noon. Pero ewan ko ba Papa Dudut kasi kahit nabibigay ni Marcos yung buhay na gusto ko, hindi pa rin nawawala sa isipan ko na baka may iba siyang babae. Lumipas sa mga linggo at nanlalamig pa rin siya sa akin kaya nagsimula na akong mag-isip na baka may tinatago siya. At doon ako nagsimulang mag-imbestiga. Isang araw naiwan ni Marcos ang cellphone niya sa bahay. Kaya't kinuha ko kaagad ito at wala pang 5 segundo ay nabuksan ko na yung cellphone niya. Yung birthday ay yung passcode niya ay iisa lamang. At nung mismong araw na yon ay hinalungkat ko na ang cellphone ni Marcos para makumpirma kung may basihan nga ba ang hinala ko na may iba na siyang babae, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Noong binuksan ko ang cellphone ni Marcos ay nakita ko na may kausap siyang isang babae na nagngangalang Vivian. Pagtingin ko sa mga messages nila ay doon ko nalaman at nakumpirma na talagang niloloko ako ni Marcos. Nagpapadala sila ng mga sexy na pictures sa isa't isa at babe pa talaga yung tawagan nila. Sobrang galit ako noong mga panahong yon Papa Dudut at gusto ko na talagang ipamukha kay Marcos na tama yung hinala kong niloloko niya lamang ako. Pero pagkatapos ng ilang minuto ay napaisip ako na kung gagalitin at kukomprontahin ko si Marcos ay baka maapektuhan lamang ang pamilya ko. Kasi malaki ang perang na ibibigay ni Marcos sa akin at sigurado ako na sa kangkungan kami pupulutin ng pamilya ko kung mauuwi kami sa hiwalayan ni Marcos. Ang totoo niyan ay nakakapanlumo yung pakiramdam na wala kang magawa na kailangan mong tiisin yung mga bagay na labag sa iyong puso. Pero wala talaga akong magagawa kasi hindi naman ako nakapagtapos ng pag-aaral at malaki din ang naibibigay na pera ni Marcos sa akin. Lumipas sa mga araw at mas lalo lamang akong nahirapan na tiisin yung sitwasyon ko. Nahihirapan ako sa tipong kailangan kong magpanggap na para wala akong alam tuwing magkaharap kami ni Marcos. Sobrang baba talaga ng tingin ko sa sarili ko ng mga panahong yon. Kaya naman isang araw ay nag-decide akong kunin ang number ng babae sa cellphone ni Marcos at tinext ko siya gamit ang cellphone ko. Nagpanggap ako sa babae na ako si Marcos at sinabi ko na extra phone number yung ginagamit ko. At sinabi ko rin na gusto ko makipagkita sa kanya sa labas ng isang bar. Pero ang hindi niya alam ay ako na pala yung makikipagkita sa kanya, Papa Dudut. Hoy! Ikaw ba si Vivian? Hoy, Karen! Teka lang, kilala ba kita? At ba't alam mo ang pangalan ko, ha? Ako si Princess. At hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ako lang naman yung jowa ng lalaking nilalandi mo. I'm sorry, ano? Ako yung kamit mo dito sa labas ng bar. Sa madaling salita,
Ako yung ka-text mo kanina. Pasensya ka na pero wala akong alam sa mga pinagsasasabi mo. Alis na ako. Sandali lang. Ano? May nakalimutan ka. Ano ba yun? Eto. Aray! Bakit mo ko sinampal, ha? Kapal na mukha mong haliparot ka? Malinaw na malinaw sa mga text messages na ikaw yung kabit ni Marcos. Pero wala ka pa rin karapatan para saktan ako. Pwes, binigyan mo ko ng karapatan na saktan ka nung araw na kumabit ka sa jowa ko. Ha! Sa'yo na mismo nang galing jowa mo lang. At jowa ka lang ni Marcos. Kumakaasta ka naman, akala mo naman asawa ka? Ang kati-kati mong higad ka? Etong nababagay sa'yo! Aray! Nakakadalawa ka na, ha? Alam mo, ikaw namumuro ka na sa akin. Tumigil ka na, kundi papatulan na talaga kita. Ganun ba? Pwes, uunahan na kita! Aray! Ano ba? Tignan na lang natin kung magugustuhan ka pa ni Marcos kapag nakalbo na kita! Lumaba ka nga ng patas! O yan! Aray! Hindi ko alam po nung nakita ni Marcos sa'yo. Eh di hamak naman na mas maganda ako kesa sa'yo. Maganda? Nagpapatawa ka ba? Gusto mo bang bigyan kita ng salamin para kilabutan ka sa mga pinagsasasabi mo dyan? Binabalaan kita ha. Lubayan mo na si Marcos. Kung hindi, mas malala pa dyan ang gagawin ko sa'yo. Eh paano kung sabihin ko sa'yo na ayoko? Magkano? Ano? Bibigyan kita ng 3,000. Hiwalayan mo na si Marcos. Nahihibang ka na ba? Anin ko naman yung 3,000 mo kung mas malaki naman yung binibigay na pera sa akin ni Marcos. Hindi ka lang pala malandi. Mukhang pera ka rin palang hayop ka. Sabihin mo nang gusto mong sabihin tungkol sa akin basta hindi ko ihiwalayan si Marcos. Kailan niyo pa ako niloloko ha? Gaano na kayo katagal na may relasyon? Ba't ko naman sasagutin yan? Labas ka na ron. Pwes, may pakialam ako kasi naninira ka ng relasyon ng may relasyon. Utang na loob na stress na ako sa'yo, ha? Ganito na lang, ha? Para matapos na to. Ipapaubaya ko si Marcos sa'yo sa umaga, tapos tuwing gabi sa akin siya. Sharing is caring, di ba? Ha! Hindi ko alam kung saan ka humuhugot ng kapal ng muka para sabihin ang mga sinasabi mo sa akin ngayon. Teka nga lang, bakit pa ako yung pinagdidiskitan mo? Bakit hindi si Marcos yung kausapin mo? Kasi ayoko na magkasira kami dahil lang sa isang haliparot na tulad mo. Ano nakakatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Tama ba itong naiisip ko? Feeling ko kasi tama talaga eh. So ano? Magsasalita ka o bibigyan kita ng round 2? Gusto mo talaga malaman kung ano yung nasa isip ko? O pues sige. Sa tingin ko, ako tong sinugod at pinagdidiskitahan mo kasi tulad ko, pineperahan mo rin si Marcos. At ayaw mo siyang mawala, tama? Hoy! Huwag mo akong itulad sa'yo! Hindi ako ganong klaseng babae! Eh, Josera! Princess nga ang pangalan mo pero mukha ka namang hampas lupa! Kaya hindi na ako magtataka kung pineperahan mo lang si Marcos. Nakapustahan tayo! Yung 3,000 na inalok mo sa akin kanina? Galing yun sa bulsa ni Marcos, no? Ang kapal din naman pala ng mukha mo! Ay nako! Huwag mo na kasing i-deny. Aminin mo na kasi pareho lang naman nating pinagkakakitaan si Marcos. Ang pinagkaiba nga lang, ako, kaya kong aminin sa sarili ko yon. At ikaw naman, patuloy ka pa rin naka-enroll sa maang-maangan School of Acting. Ha! Diyan ka na nga! Nang gabing yon ay marami ang nakakita sa amin ni Vivian sa labas ng bar habang nag-aaway kami. At nagmukha po kaming sirkos papadudot. Wala ni isa na nagtangkang umawat sa amin kasi natatawa at natutuwa sila sa mga eksena namin. Nang natapos na yung away namin ni Vivian ay saka ko lang na-realize na sobrang nakakahiya pala nung ginawa namin sa harapan ng maraming tao. At pag-alis ni Vivian ay malinaw na sa akin na ginagamit lamang niya si Marcos para sa pera. Nakakahiya mang aminin papadudod pero parang tama na rin naman yung sinabi ni Vivian na parang pera lang din ang habol ko kay Marcos. Oo, gwapo si Marcos at may pagmamahal ako na nararamdaman para sa kanya. Pero pakiramdam ko ay mas malakas pa rin ang hatak ng pera kaya ako nanatili sa relasyon namin. Kasi kung wala siyang pera malamang ay iniwanan ko na lamang siya noong nalaman ko na may ibang babae siya. Sobrang naiinis po ako sa sitwasyon kaya noong gabing yon, hindi na muna ako umuwi. Pumasok ako sa bar, nagpakalasing at doon ko rin naisipang i-stalk si Vivian
sa Facebook. At doon ko nalaman na pareho kami ng sitwasyon. Tulad ko ay may anak din pala na binubuhay si Vivian. Ang totoo niyan, dapat ay magalit ako sa kanya kasi kabit siya ni Marcos. Pero sa totoo lang, mas naawa lang ako sa kanya. Siguro kasi pareho kaming nanay at malambot yung puso ko pagdating sa mga bata. Pagkatapos kong uminom sa bar ay umuwi na ako. Pero hindi ko pa rin sinabi kay Marcos yung nangyari sa amin ni Vivian. Hindi ko po talaga kayang i-process lahat ng kaguluhang nangyayari sa buhay ko. At kasabay noon ay ang patuloy ko na paglilihim kay Marcos tungkol sa mga nalaman ko. Ngunit ilang linggo ang lumipas ay nagulat ako nang makatanggap ako ng text mula kay Vivian. Niyayaya niya ako makipagkita sa isang coffee shop at sobrang nagulat ako noong natanggap ko yung text ni Vivian kasi hindi ko akalain na isi-save niya yung number ko. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay ayaw ko sanang makipagkita sa kanya. Pero dahil na curious ako, ay pumayag na rin ako na makipagkita kay Vivian. Anong masamang espiritong sumanib sa'yo at niyaya mo kung makipagkita sa'yo? Princess, maupo ka muna. Hindi porket pinagbigyan kita, ibig sabihin nun pinapatawad na kita. Para lang alam mo, hindi pa rin ako nakaka-move on sa nalaman ko tungkol sa inyo ni Marcos. Ang totoo niyan, hindi na ako nire-replyan ni Marcos. At hindi na rin siya nakikipagkita sa akin. Ay, ibang klase ka rin naman talaga. So anong gusto mong gawin ko? Tulungan pa kita na makipagkita sa jowa ko? Alam mo, kung yan lang rin ang dahilan kung bakit mo ako pinapunta dito, aalis na lang ako. Nagsasayang lang ako ng oras dito. Papaalala ko lang sa'yo ha, ako ang nauna kay Marcos. Kung ihahalin tulad mo ang lahat ng to sa kotse, ako yung nasa unahan at ikaw yung sa likuran. Yan ang itatak mo dyan sa kukote mo. Baka alis na nga. Parang awa mo na maupo ka muna. Wala akong balak makipagbardagulan sa'yo. Taputin mo nga ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Kanina pa umiikot tong usapan natin wala namang nangyayari. Kailangan ko ng pera para sa pampaospital ng anak ko. Ano? Isinugod ko yung anak ko sa ospital kahapon, Princess. At ngayon ko kailangan yung pera ni Marcos. O kung ganun, bakit ako yung nilalapitan mo? Hindi ka ba nakikinig? Hindi nga ako nire-replyan ni Marcos. Kaya parang awa mo na. Tulungan mo ako na kumbinsihin siya na bigyan ako ng pera. Hindi! Alam kong patibong mo lang ang lahat ng to. Hindi ba't inamin mo na sa akin noong nakaraan na pineperahan mo lang si Marcos? At sigurado akong may masama kang binabalak para paghiwalayin kami ni Marcos. Utang na loob! Kung hindi nakaratay sa ospital yung anak ko ngayon, hindi kita lalapitan. Pero wala akong choice. Kasi alam kong ikaw itong malapit kay Marcos. At ikaw ang makakatulong sa akin para kumbinsihin siya na tulungan yung anak ko. Pasensya ka na pero hindi kita matutulungan. Wala ka na ba talagang puso? Pag may nangyaring masama sa anak ko, pinapangako ko sa iyo na ikaw ang sisisihin ko. Hoy! Hindi ko kasalanan kung pabaya kang ina. At malay ko ba kung nagsasabi ka ng totoo? Ayaw mo talaga maniwala? Teka lang, kukunin ko lang yung cellphone ko. Tingnan mo to. Picture yan ng anak ko na nasa ospital. Tignan mo yung date. Kahapon ko lang kinunan yan. Susme, anong nangyari sa kanya? Na-dengue yung anak ko, Princess. Pwede mo akong husgahan sa lahat ng bagay. Pwede mong sabihin na malandi at mukha akong pera, pero alam ko sa sarili ko na hindi ako masama at pabayang ina. Ang totoo niya, matagal ko nang alam yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero tiniis ko maging kabit dahil kinailangan ko yung pera para sa anak ko. Sa maniwala ka't sa hindi, naiintindihan kita kasi may anak rin ako. Pero hindi ko kayang manira ng relasyon para lang magkapera, Vivian. Nangyari na ang nangyari at wala na ako magagawa ron. Kaya parang awa mo na, tulungan mo na lang ako na makausap si Marcos. O eto, 5,000 yan. Sana makatulong. Salamat dito ha. Makakatulong na to sa pampaospital ng anak ko. Pero Vivian, pakiusap lang.
Kung may natitira ka pang konting kahihiyan dyan sa katawan mo, lubayan mo na kami ni Marcos. Tatapatin na kita. Sa tingin mo ba hindi ako nandidiri sa sarili ko tuwing nakikipagsiping ako sa lalaking may jowa na? Sa tingin mo ba talaga pinangarap ko maging kabit? Hindi. Pero wala akong magawa. Kasi salat na salat ako sa buhay. Naniwala ka sa akin, huli na rin noong nalaman ko yung tungkol sa inyo ni Marcos. Pero pinili kong tiisin yun kasi wala na akong mga magulang. At ako na lang inaasahan ng anak ko. Kapag nalaman ng anak mo na minsan nang naging kabit yung nanay niya, sa tingin mo ba ipagmamalaki ka pa niya? Eh ikaw, matanong nga kita. Ngayon na alam mong niloloko ka ng jowa mo, bakit hindi mo pa rin siya magawang iwanan? Hindi mo masagot, no? Pues akong sasagot para sa'yo. Kasi mayaman siya. May pera siya, kaya niyang ibigay sa'yo at sa akin yung buhay na punong-puno ng ginhawa. Kaya kung ako sa'yo, tigil-tigilan mo na ang pagiging ipokrita mo kasi sa ginagawa mong yan, mas lalo mo lang pinapahirapan ang sarili mo. Hindi mo ba talaga kami lulubayan? Pasensya ka na pero titiisin ko lahat kung para sa ikabubuti ng anak ko. Sige, ganito na lang. Manghihingi pa ako ng pera kay Marcos. Kukumbinsihin ko siya na bayaran ng buo yung bayarin mo sa ospital. Pero pagkatapos nun, lubayan mo na kami. Maliit pa ang anak ko, Princess. Sa tingin mo ba sa bayarin ng ospital natatapos ang responsibilidad ko sa kanya? Ayoko matulad sa akin yung anak ko. Gusto ko siyang magkaroon ng buhay na malayo sa pagod at hirap at magagawa ko lang yon kung patuloy akong susustentuhan ni Marcos. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay medyo natuwa ako noong malaman kong hindi na nakikipagkita o tinatawagan ni Marcos si Vivian. Pero hindi ko rin maiwasang maawa at magalit kay Vivian. Naawa ako sa kanya kasi alam ko yung hirap pagdating sa pagpapalaki ng anak at naisip ko na maswerte pa rin ako kahit papaano kasi may mga magulang akong tumutulong sa pagpapalaki at pagbabantay sa anak ko. Habang si Vivian naman ay wala ng mga magulang na pwede siyang asahan. Pero sa kabilang banda ay nagagalit pa rin ako sa kanya kasi harap-harapan niyang sinasabi sa akin na hindi na niya kami lulubayan ni Marcos. Gulong-gulo talaga ang isipan ko ng mga panahong yon. At ang totoo niyan ay sobrang natamaan ako sa mga sinabi ni Vivian na nagpapaka-ipokrita ako. Ayaw ko mang aminin, Papa Dudut, pero may point talaga yung sinabi ni Vivian sa akin. Pera ang pinakamalaking dahilan kung bakit ako patuloy na nananatili sa relasyon namin ni Marcos. Pero ang pinagkaiba nga lang namin ni Vivian ay hindi ako kabit katulad niya. Lumipas sa mga araw at pinili ko pa rin ang manahimik at magsawalang kibo sa lahat ng kababuyan ni Marcos. Pero syempre hindi na muling naibalik yung tiwala ko kay Marcos. Kaya palihim ko pa rin at tinitignan at hinahalungkat ang cellphone niya tuwing iniiwan niya ito sa mesa. At doon ko nakumpirma na hindi na nga nagte-text o tumatawag si Marcos kay Vivian. Naisip ko na mga panahon na yon na baka nagbago na talaga si Marcos at unti-unti niya nang pinuputol ang ugnayan nila ni Vivian para sa kapakanan namin. Hindi ko maiwasang maging masaya pero may kaunting awa pa rin sa puso ko. Naawa pa rin ako kay Vivian, Papa Dudut, lalo na para sa anak niya. Siguro kailangan niyang matutunan na panahon na para tigilan na niya yung pagiging kabit ng jowa ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Naging tahimik at mapayapa na ang relasyon namin ni Marcos at sa wakas pakiramdam ko ay nagkaroon ako ng tunay na peace of mind. Parang naisip ko na okay, tapos na yung lahat ng gulo, pwede ko na talagang ilibing sa limot yung tungkol kay Vivian. Hindi ko na kailangang kumprontahin si Marcos kasi gaya nga noong nalaman ko ay hindi na naman nagpaparamdam si Marcos kay Vivian. Pero Papa Dudut, yung peace of mind ko na yon ay biglang nabasag. Noong isang araw ay nakatanggap ako ng message galing kay Vivian. Naloka ako
Parang may balak pa yata siya na gawin akong textmate kasi hindi ko lubos akalain na magpaparamdam na naman siya sa akin. Tapos ayon, nag-text siya ulit at sinabi niya na kailangan daw namin na magkita at mag-usap. Nung una talaga ay duda na ako na baka manghihingi na naman siya ng pera para sa anak niya. Kaya tinanggihan ko siya kaagad sa kagustuhan niyang makipagkita sa akin. Pero iginit ni Vivian na may mahalaga raw siyang kailangang sabihin sa akin at kailangan ko daw itong malaman sa lalong madaling panahon. Kaya sa pangalawang pagkakataon ay nagpadala ako sa curiosity ko at nagkita kami ni Vivian sa isang mall, Papa Dudut. Princess! Hoy, Vivian! Alam mo ikaw, ang kulit-kulit mo rin, no? Ngayon palang sasabihin ko na sa'yo na wala akong perang maibibigay o maipapahiram sa'yo. Huling-huli na yung 5,000 binigay ko sa'yo noong huli nating pagkikita. Huwag ka mag-alala, wala akong balak manghingi ng pera sa'yo. Kasi nailabas ko na ng ospital yung anak ko. Nakahiram na rin ako ng pera sa kakilala ko. At dahil doon, nabayaran ko na ng buo yung bayarin ko sa ospital. Kung ganon, ba't mo pa ako pinapunta-punta rito? Siguro kukumbinsihin mo na naman ako na kausapin si Marcos para bayaran yung perang hiniram mo, no? Nakuutang na loob, Vivian. Sobrang payapa at tahimik na ang mga buhay namin simula nung hindi na nagpaparamdam sa'yo si Marcos. Kaya kung ako sa'yo, tanggapin mo na lang na hindi ka napapatulan ni Marcos at mag-move on ka na rin. Kasi ako na ulit yung nasa unahan at tuluyan ka na niyang kinalimutan. Sigurado ka ba talaga sa mga pinagsasasabi mo? Sigurado ka ba talaga na nagbago na si Marcos? Anong ibig mong sabihin? May papakita ako sa'yo. Tignan mo tong video na kinunan ko. Ipinasyal ko yung anak ko sa mall na to nung isang araw. O ano ngayon? Manahimik ka nga muna. I-fast forward mo ng konti yung video. Sige na nga. Teka lang, Ayan, hinto mo dyan. ano ba yung gusto mo ipakita? Tignan mo yung lalaki na kapula. Hindi ba si Marcos yan? Diyos ko, siya nga! So paano may papaliwanag yung babaeng kasama niya dyan? At may pa-holding hands pa silang nalalaman. Baka naman kasamahan lang niya yan sa trabaho. Pinsa ka nang niloko ni Marcos. Tapos ngayon magpapakamartir ka pa rin. Minsan niya nga akong niloko ng dahil na rin sa'yo. Hindi yun yung point dito. Ang point dito, hindi lang tayo ang mga babae sa buhay ni Marcos. Oh, bakit ka umiiyak? Nasasaktan lang ako kasi ang buong akala ko nagbago na siya. Yun pala, mas lalo niya lang dinadagdagan yung kasalanan niya sa akin. Ang totoo niyan, napaisip din ako sa sinabi mo sa akin noon eh. Sigurado ako na ikakahiya lang ako ng anak ko kapag nalaman niyang naging kabit ako. Kaya siguro panahon na rin para tigilan ko na si Marcos. Kasi mukhang wala na rin namang pag-asa magbago yung lalaking yun eh. Hindi nga akong naging kabit. Pero naging boba naman ako. Aaminin ko na tama yung sinabi mo na pera lang yung dahilan kung bakit patuloy akong nagpapakatanga kay Marcos. At sa totoo lang, pagod na rin ako sa ganitong klaseng sitwasyon. Hindi na matutumbasan ng pera yung sama ng loob na binibigay niya sa akin tuwing naglilihim at nangangaliwa siya. Pasensya ka na rin kasi naging dahilan din ako kung bakit sumama yung loob mo noon. Alam mo, maliban sa pagiging kabit mo, napagtanto ko na wala naman pala tayong pinagkaiba eh. Pareho tayong iniwan ng mga tatay ng anak natin. At pareho rin tayong kayang gawin at tiisin ang lahat para sa ikabubuti ng mga anak natin. Kaya pasensya ka na rin sa mga nasabi kong masakit tungkol sa pagiging nanay mo. Wala na yun. Basta manos na tayo ha. Oo. Nga pala, maraming salamat. Ha? Salamat saan? Salamat dahil binuksan mo yung mga mata ko sa katotohanan. Kung hindi dahil sa'yo, malamang hanggang ngayon nagbubulag-bulagan pa rin ako sa mga pinaggagawa ni Marcos sa akin. Alam mo, narealize ko rin kasi na hindi ka masamang tao at may puso ka rin naman pala. Paano mo naman nasabi yan? Nung huli tayong nagkita, hindi ka nagdalawang isip na bigyan ako ng pera para sa anak ko. Kasi kung tutuusin,
Hindi mo naman kailangan gawin yun. Pero ginawa mo pa rin. Kaya thank you ha. Ano ka ba? Wala yon. Ang totoo nga niyan, hindi na kita natiis nung ipakita mo sa akin yung picture ng anak mo. Kaya ayun. At dahil sa ginawa mo para sa akin, sigurado akong mabuti ka ring ina sa anak mo. Hindi ako hanga sa pagiging kabit mo. Pero aaminin ko, nahanga ako sa pagiging nanay mo. Ito naman, ang bihira. Wala na yun. Iniwan ko na nga, di ba? Kung sa bagay, Siya nga pala, ano nang balak mo kay Marcos ngayon? may araw din sa akin ang lalaking yan. Nasaktan ako ng sobra nang malaman ko na hindi lang pala kami ni Vivian ng babae sa buhay ni Marcos Papadudut. At para ako nalulubog sa depresyon noong araw na ipinakita sa akin ni Vivian, yung video na may ka-holding hands si Marcos sa mall. Pero sa kabilang banda pakiramdam ko rin ay may nakahanap ako ng kaibigan noong araw na yon. At yon ay si Vivian. Habang tumatagal ay unti-unting napapalitan ng pagpapatawad at pag-unawa ang galit at puot ko kay Vivian. Kasi kung hindi dahil sa kanya malamang hanggang ngayon ay nagpapakaloko pa rin ako kay Marcos. Ang totoo nga niyan ay hindi niya kailangan pang ipakita sa akin yung video pero ginawa pa rin ni Vivian yon dahil pakiramdam ko ay may malasakit siya sa akin. Kaya kahit papaano ay tatanawin ko yon ng utang na loob kay Vivian. Kasi siya ang nagligtas sa akin mula sa relasyon na puno ng pagdududa at pagtataksil. Lumipas sa mga araw at hindi ko pa rin inamin kay Marcos yung mga nalaman ko kasi gusto ko pa rin siyang gantihan sa lahat ng panloloko niya bago ko siya tuluyang iwanan at hiwalayan. Aaminin ko na medyo nagdalawang isip at nabahala ako noon kasi papaano na yung anak ko at mga magulang ko kung hindi na ako mabibigyan ng sustento ni Marcos. Pero napagtanto ko na kinaya ko naman palang buhayin ang pamilya ko noong nagtatrabaho pa ako sa hardware. At isa pa akong nagawang iwanan ni Vivian si Marcos, sigurado ako na kaya ko rin gawin yon. Kaya mas lalo ako nagkaroon ng lakas ng loob na maghanda para sa hiwalayan namin ni Marcos. Papadudot pagkatapos ng ilang araw ay naisipan ko na rin kung ano yung pinakamagandang gawin bago ko tuluyang hiwalayan si Marcos. Nang maisip ko yung plano ko na yon, agad kong tinawagan si Vivian at sobrang saya ko nang sumang-ayon siya sa plano ko. At nung handa na ang lahat ay niyaya ko si Marcos na dalhin ako sa isang seafood restaurant, Papadudot. Marcos, mahal. Thank you talaga ha at pinagbigyan mo ako sa kagustuhan kong kumain sa restaurant na to. Siyempre naman mahal. Kahit ano, para sa nag-iisa kong princess. Ay nako, tumigil ka nga. Mas lalo lang akong kinikilig sa'yo eh. Mahal, parang ang dami naman ata nito ah. Pasensya ka na, bigla akong nagutom eh. Kaya mo ba talagang ubusin to? Hindi. Pero tutulungan mo naman ako, di ba? Ah, okay. Pero pwede naman nating ipa-take out kung sakali. Ay, ayoko yung pinapa-take out yung pagkain. Hindi na kasi fresh kapag ganun eh. Kaya mas mainam kung dito na lang natin ubusin, di ba? Ah, sige. Ay, speaking of fresh, eto, tignan mo tong hipo nila. Fresh na fresh. Tikman mo to. Alam ko mahilig ka sa seafood kaya eto. O susubuan kita ha. Say ah. Ang sweet talaga ng princess ko. Sige na nga. Ang sarap, di ba? Masarap nga. Uy, wow. Mukhang masarap din tong milkshake. Sandali lang ha, matikman nga. Uy, ang sarap nga. Tikman mo rin to, dali. Sige, pero konti lang ha. Lactose intolerant kasi ako. Lactose ano? Lactose intolerant. Ibig sabihin,
Sumasakit yung tiyan ko at nasisiyar ako tuwing nakakainom at nakakakain ako ng mga dairy products. Ay, wala akong maintindihan sa sinasabi mo, pero magtatampo ako pag hindi mo tinikman to. Sige ka. Sige na nga. Ang sarap nga ng milkshake nila. Sakto lang yung tamis. Mismo, kaya ubusin mo yan para sulit yung babayaran mo dito. Sige. Pero alam mo kung saan bagay i-partner yung milkshake nila? Dito, sa buttered scallops. Mukhang nakakatakam, di ba? Matikman niya. Uy, ang sarap! The best! Mahal, hindi mo pwedeng palampasin to. Tikman mo na, dali! Pasa ko sa buttered scallops. Mukhang hindi nakakayanin ng tiyan ko kapag kinain ko pa yan. Ang dami-dami kasing butter eh. Tapos kakaubos ko lang sa milkshake na pinainom mo sa akin. Naku, eto naman. Try mo lang. Sige na, kahit isa lang. Ay, sige na nga. Oh, ang sarap, di ba? Ang sarap nga. Teka lang. Ito na nga ba yung sinasabi ko eh. O bakit? Anong problema? Sumasakit na yung tiyan ko. Saglit lang ha. Magsi-CR lang ako. Okay, pero bago ka pumunta ng CR, may ipapakilala muna ako sa'yo, ha? Ha? Hi, Marcos! Oh, ba't gulat ka? I'm sorry. Pero kailangan ko na talagang pumunta ng CR. Oy, sandali lang naman. Dito ka lang. Tiniis nga namin yung pambababoy mo sa amin kaya magtiis ka rin ngayon. Princess, umamin ka nga sa akin. Gagagawan mo ba ang lahat ng to? Ay, correction. Kagagawan mo ang lahat ng ito. Tama, at binabalik lang namin sa'yo. Nga pala, bago ko makalimutan, hihiwalayan na pala kitang hayop ka. Magsama kayo ng babaeng ka-holding hands mo sa mall. Princess, kaya kong ipaliwanag yun. Kung sa tingin mo, bibigyan pa kita ng pagkakataon para makapagsinungaling sa akin, nagkakamali ka. Kasi simula sa araw na to, tinatapos ko na yung ugnayan ko sa'yo. Sandali lang. Puputulin ko lang yung drama mo, Day. Kasi tignan mo naman si Marcos, namumutla at pinagpapawisan na. Uy, kawawa ka naman. O sige na, pumunta ka na ng CR. Baka mamaya magkalat ka pa dito eh. I'm really sorry. Babalik ako kaagad. Ang galing nung naisip mong plano. Siyempre, ako pa ba? I-take out na natin tong pagkain dito. Sayang eh. Bilisan na natin. Ay, agree ako dyan. Teka lang, Kuya Waiter! Pabalot na lang po nung lahat ng nasa mesa namin. Tapos ibigay nyo na lang po yung bill sa lalaking kasama namin dito kanina. Nag-CR lang sandali. Thank you! Matagal ko nang alam na may problema si Marcos sa mga pagkain na may gatas o keso kasi tuwing nagluluto ako sa bahay ay napapansin ko na madalas siyang pumupunta sa CR tuwing nagtitimpla ako ng kape na may gatas o kapag gumagawa ako ng pizza na puno ng keso. Kaya alam na alam ko na iyon ang kahinaan ni Marcos. At masasabi ko rin na kahit papaano ay nakaganti ako sa kanya ng gabing yon sa seafood restaurant. Hindi ko na inantay na makalabas siya sa CR at pinaghatian namin ni Vivian lahat ng pagkain na in-order namin. Sa madaling salita, Papa Dudu, tuluyan na kaming naghiwalay ni Marcos. At mabuti na lang talaga at nakabalik pa ako sa trabaho ko sa hardware. Samantalang si Vivian naman ay nakahanap ng trabaho bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya. Ang maganda pa dito, pinayagan si Vivian ng amo niya na patirahin sa bahay nila ang anak ni Vivian. Kaya hindi na niya kailangang mag-alala o mamroblema dahil nababantayan na niya ang anak niya habang naninilbihan siya. At aaminin ko na bumalik din ako sa dating estado ng buhay ko. Yung tipong kailangan kong magpakapagod sa trabaho araw-araw para matustusan ang pangangailangan ng anak ko. Pero at least ngayon ay masasabi ko na may peace of mind na ako dahil nakawala na ako sa isang relasyon na puno ng lihim at kasinungalingan. Siguro yung marami sa mga kabarangay ninyo ang magsasabing sana itiniis ko na lamang si Marcos dahil mayaman siya at nakapagbibigay naman siya sa akin ng pera. Pero sa totoo lang ay madali lang sabihin yan. Pero kapag ikaw na ang nasa sitwasyon kung saan ay dangal
at prinsipyo mo na ang kapalit ng malaking pera, sigurado akong mahihirapan din kayo. Sa ngayon, Papa Dudut, ay tuluyan nang naghilom na ang mga sugat na dulot ni Marcos sa aming dalawa ni Vivian. At masasabi ko rin na matalik na kami na magkaibigan ni Vivian. At tungkol naman kay Marcos ay hindi na niya ako kinausap simula noong nilayasan ko siya sa restaurant. Pero tuwing napapadaan ako sa harapan ng bahay niya ay napapansin ko na nabawasan na yung mga kotseng nakaparada sa labas ng bahay niya. Siguro ay may pinansyal na problema siya kaya kumonti na ang mga kotse niya. Pero sa totoo lang ay hindi ko na inalam yan. Pinagpapasa Diyos ko na lamang ang lahat ng kabalbala na ginawa niya sa akin noong kami pa lamang. Dito ko na po tatapusin ang kwento ng buhay ko, Papa Dudut. Maraming salamat po talaga at binigyan ninyo ako ng pagkakataon na maibahagi ang love life ko na nagdulot sa akin ng malaking aral sa buhay ko. At ang aral na yon ay ang hiwalayan ng isang tao na palagi kang binibigyan ng dahilan para magduda at magdusa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay Princess. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Sa buhay, dumarating talaga tayo sa punto na kailangan nating magkaroon ng matatag na puso at matalas na isip upang pangatawanan ang gusto nating maging. Hindi man natin agad-agad makikita ang resulta ng mga pagsasakripisyo natin ay lagi pa rin. May nangyayari at meron pa ring nagbabago. Ikaw, kabarangay, anong handa mong gawin para sa ikabubuti ng iyong sarili? Dear Papa Dudut, naranasan niyo na bang maging aberya o dahilan ng pagkaantala ng isang sitwasyon? Ako kasi oo, at masakit pala sa loob na maging dahilan noon. Akala ko noong una ay ayos lamang. Kumbaga sa isip ko, mga kaibigan ko naman sila. Kaya naiintindihan nila ako. Pero sa huli ay hindi rin nangyari yon, Papa Dudut. Ang una kong naramdaman ay galit at matinding pagtatampo. Lalo at kilala akong ma-pride at mataas ang tingin sa sarili. Pero bago ko ituloy ang kwento ko ay gusto ko munang bumati ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Matagal na akong avid listener ng programa ninyong Barangay Love Stories. Lagi kong inaabangan ang mga uploaded stories ninyo online at isang araw ay nag-decide akong magpadala ng email sa inyong istasyon. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Colette. Nagtatrabaho sa Pasig bilang finance staff at nasa 32 years old na ako. Kaka-birthday ko lamang nitong January 1 kasabay ng bagong taon. Sa kasalukuyan ay nasa journey ako ng healing at weight loss. Malaking factor kasi ang mga pinagdadaanan ko sa nakaraan. Kaya lumobo ang timbang ko at pumalo ng lagpas na sa 100 kilo sa edad ko pa lamang na 30 years old. Grabe, ang dami namang masarap dito. Lalaki ba yan? Sira! Bakit naman ako maghahanap ng lalaki may boyfriend na akong tao? Meron nga, pero sira ulo naman. Hayaan mo na. Ako nga hindi na masyadong ini-stress ang sarili ko sa kanya eh. Hindi ko lang mapigilan. Di mo kasi deserve na harap-harapang pagmukaing tanga, lalo nung pinaghintay ka niya dun sa date nyo. Nagkausap na naman kami. Sabi niya sinugod daw sa ospital mama niya. At sa taranta niya hindi nakapagsabi sa akin. Ay, ganun ba? Oo.
Kaya huwag ka namang gigil dun sa tao. Kumusta na raw ba mama niya? Okay naman. Nakalabas na sa ospital. Inatake lang ng high blood kakakain ng maalat at matabang pagkain. Nag-birthday kasi yung ate niyang umuwi from US, kaya naghanda sila ng bongga. Sayang nga eh. Hindi ako naimbitahan kasi may seminar kami nun sa office. Nakita ko pa naman sa pictures na in-upload nila sa Facebook yung mga handa nila. Ay! May lechong baboy, crispy pata, inihaw na manok at liempo, at iba't ibang klase ng ulam. May masarsa, may masabaw, meron din pansit, spaghetti carbonara. Tapos yung mga paborito kong dessert na mango float at coffee jelly. Hala siya. O bakit? Nakakatakam naman talaga yung mga yun eh. Bigla tuloy ako nagutom. Nando na tayo. Pero papaalala ko lang sa'yo, nakakakain lang natin ng lunch. Ay talaga? Oo, Isang oras pa nga lang nakakalipas. Dami ko rin nakain ha. Sarap kasi ng bulalo na niluto mo eh. Thank you. Pero hindi ako makapaniwalang 1 oras pa lang ang lumipas. Akala ko kasi 3 oras na. Grabe namang mga dragon mo na yan sa tiyan. Seryoso nga. Nagugutom na nga ulit ako, kaya eto. Naghahanap na ako ng ma-order online. Totoo? Oo, ito. Tingnan mo. Tingnan mo. Ano kayo masarap kainin? Hala si auntie. Bakit ba? Nagugutom nga yung tao eh. Hindi naman kita pinagbabawalang kumain. Kung gusto mo, go ka lang. Pero ang akin lang maghinay-hinay ka. Hindi mo nga ako pinagbabawalan. Pero pinakikialaman mo naman ako. Kakawalang gana tuloy kumain. Wow ha? Ikaw? Mawawala ng gana sa pagkain? Pwede ba hindi mo ako mai-eme? Tigilan mo ako, Colette. Kilalang kilala mo na talaga ako. Aba syempre, para na tayong magkapatid. Kaya nga bilang nakakatanda mong ate, pinagsasabihan kitang ayus-ayusin mo yung pagkain mo. Lalo na yung mga kinakain mo. Pansin ko kasi marami ka na namang instant noodles sa cabinet. Tapos puro processed food yung nasa freezer mo. Marami ka rin soft drinks at junk food. Nag-grocery ka ba? Oo, kahapon lang. Lumagpas nga ako sa budget ko kasi marami akong kinuhang hindi naman kasama sa listahan ko. Nakaka-tempt naman kasi. Pero okay lang naman. Wala rin naman pagkain na nasasayang sa akin. Kaya pala nagulat ako. Kasi pang 5 tao yung supply mo kahit mag-isa ka lang dito sa apartment mo. Baka nakakalimutan mo. Pumupunta ka rin dito at pinagluluto kita katulad na lang nung kinain mong bulalo kaninang tanghalian. Oo, pero di katulad mo. Para lang akong pusa kumain. Kape-kape lang sa umaga, wala pang asukal. Tapos half rice lang sa tanghali at dasal na lang sa gabi. Ang boring naman ang buhay mo. Hindi kaya boring yun, no? Ikaw lang nagsasabi niyan. Basta, for me, boring yon. Kung ako siguro nasa sitwasyon mo, baka nategi na ako. Ay, ang OA naman? Tegi talaga agad? Oo. Sa bilis ko magutom, hindi ko kaya magdasal na lang sa gabi. May lang naman yung dasal. Pero alam mo namang di na ako nagdi-dinner, di ba? Oo. Tamang water na lang ako. Kasi bakit pa ako kakain? Gabi na rin naman. Hindi na ako magugutom noon dahil tulog na ako. Buti ka pa hindi nagugutom. Ako kasi kahit tulog, mas nananaig yung kalam ng sikmura kahit kumain naman ako ng pagkarami-rami bago matulog. So, no choice. Babangon talaga ako para mag-midnight snack. Grabe naman yung kahit kumain ng pagkarami-rami. Buti hindi ka binabangungot. Hindi naman ako naniniwala dun. At saka, mas babangungutin lang ako pag hinayaan ko magutom ako. Ay, iba rin. Kaya mabuti pa, tulungan mo na lang ako mamili ng masarap na merienda. Pasa ko dyan. Ako nga lang, di ba? Ako lang ang kakain, wag ka na. Papadudot bata pa lamang ay tabain ako. Ako yung tipo na mahanginan lamang tumataba na. Malakas din kasi akong kumain at aaminin ko ng pagkain ang naging takbuhan ko kapag stress ako sa personal kong buhay at sa trabaho. Katulad na nga lang noong nasa bingit ng alanganin ng relationship ko sa aking longtime boyfriend. Bukod sa pinsan kong si Percy ay wala akong masyadong ka-close sa mga kaopisina ko. Kaya wala rin akong mapagkwentuhan sa kanila. Para sa akin ay malaki ang tutulong ng pagkain upang gumaan ang nararamdaman ko. Nagsimula ang hilig ko sa pagkain at minsan ko pangang binansagan ang sarili ko na certified foodie. Pangarap kong matikman ang lahat ng pagkain sa mundo.
Meron akong obsession sa pagkain na nagsimula noong bata ako kung saan ay pribilehiyo sa akin ang makakain ng masarap lalo na at mahirap lamang kami. Maaga pang namatay ang nanay ko at nung nagkaroon ulit ng kinakasama ang tatay, nuknukan naman ang kadamutan sa pagkain ng madrasta kong yon. Sa kanya ko naranasang magutuman kaya ang ginagawa ko ay nagtatago ako ng pagkain at palihim na kinakain yon. Sa pagpapatuloy ng hindi maayos na relasyon ko sa aking boyfriend, itinuong ko sa pagkain ng lahat ng sama ng loob at hinanakit ko sa mga pagkukulang niya sa akin. Kaya nga makalipas lamang ng halos 2 linggo, nadagdagan ng 5 kilo ang timbang ko. Pumalo na ako noon sa 115 kilogram. Grabe siya sa akin. Hindi ko akalain na pagsasalitaan niya ako na masasakit. Alam naman niya mataba ako eh. Lalo niya pang pinamukha yun sa akin. Napakasira ulo talaga niyang ex mo. Mabuti naman natauhan ka na't hiniwalayan mo na. Hindi naman ako yung nakipaghiwalay eh. Siya. Ay, wow ha! Oo, kasi tinapat niya na ako. Hindi na raw niya ako mahal. Hindi na raw niya nakikita ang sarili niya na pagkakasalan ako. Kaya yun, nakipag-iwalay na siya sa akin. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit kailangan ka pa niyang pagsalitaan ng masakit? Ano ulit yung sinabi niya? Na mataba ka? Oo, baboy daw ako. Tapos nalilitan pa siya sa baboy. Kinumpara pa niya ako sa balyena. Ala, tala. Hindi naman totoo yun eh. Anong hindi totoo? Ikita mo naman tong katabaan ko, di ba? Sabi niya para raw akong balyena na may paa at paggala-gala sa lupa. Ang kapal naman talaga ng mukha ng lalaking yan, no? Kung makapagsalita, akala mo kung sinong perpektong nilalang ng Diyos. Fit lang siya, ha? Matangkad na rin, sige. Pero mukha naman siyang dugong. Grabe ka naman dun sa tao. Anong grabe doon? Totoo naman. Lapad din ang nguso niya, tapos laki rin ang mata. Kung papangitan lang naman, may ibubuga talaga siya. Isama mo pa yung ugali niya, aba, may kalalagyan talaga siya sa impyerno. Doon, katabi ng trono ni Satanas. Pero ayun nga, hindi pa rin ako makapaniwala na ipagpapalit niya ako sa iba dahil lang sa pagiging mataba ako. Bakit nagulat ka pa? Alam mo namang sira ulo na talaga yung ex mo simula pa lang nung mahuli mo nagloko. Akala ko kasi magbabago pa siya nung humingi ng tawad sa akin eh. May pasabi-sabi pa na ako raw talaga yung mahal niya. At hindi niya kaya mabuhay na wala ako. Natukso lang daw siya, bla 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 bla. Lokohin niya, lelang niya. Hindi raw mabubuhay na wala ka. Oh, bakit hanggang ngayon buhay pa siya? Hayaan mo na. Kung ikaw kaya mong hayaan, pues ako hindi. Ayoko yata na sinasaktan pinsan ko, no? Dami mo na pinagdaanan eh. Tapos nung nakilala mo siya, naramdaman ko talaga na naging masaya ka. Kumbaga, for the first time in your life. Nangako rin sa akin yung ulupong na yon na hindi ka niya sasaktan at paiiyakin. Tapos ginawa niya rin sa'yo. Pag nakita ko talaga yung ex-boyfriend mo, makakatikim siya sa akin na mag-asawang sampal. May kabit pa. Thank you. Pero kung ako sa'yo, hindi ko nahahayaang madungisan niya yung mga kamay ko. Hindi niya deserve ng atensyon mo. Kaya siguro iniisip niya na okay lang sa kanya yung ginawa niya sa'yo kasi di mo kayang patulan. Hindi naman ganyan pagkakakilala ko sa'yo ha. Palaban ka eh. Oo, pero napagod na lang ako. Naghabol na ako sa kanya nung nakipaghiwalay siya sa akin. Nagmakaawa ako pero pinamukha niya lang sa akin kung gaano ako kapangit at walang kwentang tao dahil sa pagiging mataba ko. So, tama na yun. Once is enough, ika nga. Once is enough din, masampal ko lang siya. Kapal na pagmumukha. Alam mo, ibang klase na rin mga tao ngayon, no? Anong ibig mong sabihin? Yun bang sila na nga yung nagloko, sila pa yung may ganang mga insulto ng tao. Hindi na lang lumisa ng mapayapa, papunta sa kabilang buhay. Dami pa sinasabi. Mema naman. Anong mema? Mema sabi, ganon. Kainis eh. Sa bagay, totoo rin naman. Pero, totoo rin naman na mataba ako. Na-stress nga ako lalo kasi nadagdagan pa ng 5 kilo yung timbang ko.
Yun lang. Pero di naman totoo na wala ka ng kwenta dahil lang sa timbang mo. Sa bagay. Kaya nga mema lang yung ex mo. Ay, sipahin ko talaga yan eh. Ay nako, hindi ko talaga mapigilan magalit. Nakakairita. Tama na. Sige ka, baka sa sobrang galit mo dyan atakihin ka na lang bigla sa puso. Grabe ka naman sa atakihin sa puso. Kasi kita ko na yung mga ugat mo sa mata Ako'y natatakot para sa'yo. OA ka rin talaga eh. Mabuti pa, o-order na lang ako ng makakain natin. Ha? Gutom ka na naman? Oo, nakakapagod palang umiyak tapos sa maling tao pa. Kaya ayun, ginutom ako. Dahil dyan, kakain ako. Papadudot, sobrang sakit maloko ng taong pinakamamahal mo. At masahol pa doon pinagpalit niya ako sa babaeng hindi hamak na mas payat at sexy sa akin. Laking insulto noon sa pagkatao ko gayong hindi naman ako payat at sexy noong nakilala niya. Pero aminado naman ako na hindi pa ako kasing bigat ng timbang ko ng mga panahong hiniwalayan niya ako. Siguro'y napabayaan ko rin talaga ang aking sarili. Pero kung iisipin, nagsimula lang naman yun noong nanlamig at nagloko siya. Dahil sa nangyari, lalo kong itinuon sa pagkain ang sakit na nararamdaman ko ng mga panahong yon. Sinabi ko kay Percy na kaya ko ang sarili ko dahil nga kilala niya rin naman akong matapang. Totoo naman na matapang ako at palaban. Marami na akong masasakit na pangyayari sa buhay na nalagpasan ng mag-isa. At malaki ang utang na loob ko sa pagkain dahil napapagaan ito ang buhay ko kahit na napapabigat naman ito ang aking timbang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, sinabi ko sa sarili ko na hindi na ako magmamakaawa sa ex-boyfriend ko. Nabalikan niya ako. Sapat na yung isang beses, sobra na kung susundan ko pa ang pagpapakatanga ko. Napakaraming lalaki sa mundo at hindi lang naman siya ang huling lalaki na makikilala ko. At dahil nga punong-puno ako ng tiwala at kumpiyansa sa sarili, na wala akong dapat baguhin sa pagkatao ko dahil ex ko naman ang nagloko. Hindi ko pinakinggan ang sinabi sa akin ni Percy na magdahan-dahan sa pagkain dahil baka lalong madagdagan ang timbang ko. Alam ko naman na concern lamang siya sa kapakanan ko at hindi yon sa pinagbabawalan niya akong kumain. Besides, pera ko naman ang ginagastos ko, pambili ng cravings ko. Pero ayos na ayos lang naman ako ng panahon na yon. Dahil nga break na kami ng dati kong karelasyon. Nagkaroon na ako ng maraming oras para pagtuunan ng pansin ang ibang aspeto ng buhay ko. Tulad na lamang ng paggala kasama ang aking mga college kabarkada. Eto, pasalubong ko sa'yo. Wow, keychain! Thank you! Matadagdagan na naman ang koleksyon ko. Ref magnet nga sana kaya lang wala naman dun sa hinintuan namin. Tapos hindi na ako nakapamili ng design kasi hindi na ako bumaba sa sasakyan. Nagpabili na lang ako sa isa naming kaibigan. Hayaan mo, sa susunod, ref magnet na ang ibibigay ko sa'yo. Okay na yon. Thank you ulit. Welcome! So, ano pa? Anong ano pa? Pasalubong ko? May dala ko dung pagkain, kainin mo. Ayoko, busog pa ako. Tsaka di naman yun yung tinatanong ko eh. Ano nga uli yun? Nakalimutan ko na kasi. Di ba nagpapakwento ko sa'yo bago mo inabot sa akin tong pasalubong mong keychain? Ay oo, kaya lang, nasa na nga ba tayo sa pinag-uusapan natin? Ay nako, nasa 30 ka pa lang pero ulyanin ka na. Sabihin mo na lang kaya, kaysa inaano mo pa ako. Inaano ka dyan? Wala akong ginagawa sa'yo, no? Ay, bahala ka na nga dyan. Eme lang, ikaw naman, di ka na mabiro. Kilala mo ko, hindi talaga ako mabibiro. Kaya sabihin mo na lang sa akin kung ano yung tinanong mo bago ko ibigay sa iyo yung keychain. Oo na, kamahalan. Pero ayun nga,
Tinatanong ko kung ano pang ginawa niyo ng mga barkada niyo dun sa resort. Sabi mo lang kasi maganda. Tapos nag-swimming kayo. Yun lang? Eh di ba beach resort yun? Tas alam ko maraming bar dun. Di kayo lumabas? Ha, oo. Tama ka naman na beach resort yon at maraming bar. Pero sila lang yung lumabas, hindi ako sumama. Ay bakit? Hindi naman ako umiinom eh. Ngek, di mo naman kailangan uminom ng hard drinks. Meron naman mga ladies drinks doon. Kung ayaw mo pa rin, sana nag-juice ka na lang for the sake of party-party. Pagod ako noon, kaya nagpaiwan na lang ako sa tinuluyan namin. At saan ka naman napagod? Saan pa ba? E di sa biyahe. Tsaka after ng dinner na yun, nakapag-swimming na kami nung hapon hanggang gabi nung nagkayayaan sila. Kaya nga dapat mas lalo mong sinulit yung stay nyo doon. Di ka ba nakikinig? Pagod na nga ako. Ayoko na maglakad. Feeling ko hindi ko na kayang humakbang that time. Ay, ang OA talaga? O hindi OA yun na. Sinasabi ko sa'yo pagod ako. Oo na. OA, kaya natulog ka na lang pag alis nila. Actually, pag alis nila, nagpunta ako sa malapit na restaurant para kumain. Grabe, ang sarap pala ng pagkain nila doon. Medyo pricey nga lang pero sulit na sulit. 10 out of 10, babalikan! Wow! Wala nang energy para sumama sa mga kaibigan, pero may energy pumunta sa malapit na restaurant at kumain. Ano namang masama doon? E kumain lang naman ako. Naubos ko rin kaya yung order ko. Wala akong sinayang na pagkain, no? Hindi ka naman talaga marunong magsayang ng pagkain. Ay oo naman. Marami kayang nagugutom ngayon at yung magutuman ang pinaka-iyokong pakiramdam sa mundo. Alam ko naman yon, kaya sige, move on na tayo. Hindi ako makakapag-move on sa sarap ng mga in-order kong pagkain. Parang ang naiwan pa sa dila ko until now. Nalalasahan ko pa. Baka naman di ka lang nag-toothbrush ha? Napakabaliw mo talaga. Eme lang. Oh, ano pa? Anong ano pa? Kinabukasan, ano pang ginawa nyo? Wala naman. Swimming lang ulit pero sa beach na kami nun. Wow, nakakamiss din mag-beach. Sakto lang. Kasi nilamig na ako agad eh, kaya umahon na ako. Tapos nag-sunbathing ako since tirik naman yung araw. Then may dumaan na naglalako ng ice cream na avocado flavor. Ayun, napabili tuloy ako. Wow, ibang klase. Nilamig, tapos nag-ice cream. Oo, alam mo namang paborito ko yung avocado, di ba? So, hindi ko matanggihan. Nakaapat na apa nga ako. Uy, buti hindi sumamatchan mo. Hindi naman. Bakit? Grabe naman yung apat. Tiba-tiba si Manong sa'yo for sure. Hayaan mo na. Basta ako nag-enjoy sa ice cream ko. Parang wala ka namang ibang ginawa doon kundi kumain. Actually, tama ka. Kumain lang ako ng kumain. Ang susarap kasi ng mga pagkain doon. Tsaka naisip ko, hindi naman kami lagi nandun eh. Kaya dapat sulitin ko na. Papadudot, masaya talaga ako na makasama sa out of town at beach trip namin ng mga college friends ko. Matagal na rin kasi nila akong niyayaya kaya lang ay nasa circle namin yung guy na palaging pinagseselosan ng ex-boyfriend ko noon. Nakwento ko kasi sa kanya na naging crush ako noong kaibigan kong yon pero hindi ko naman ito tipo. Binasted ko pa nga noong nagtapat saktong graduation namin. At matagal na yon, bago pa kami nagkakilala ng ex ko. Pero patuloy pa rin niyang pinagseselosan yon hanggang sa pinag-awayan na namin ang pagsama ko sa mga gala ng barkada ko. Hindi nagtagal ay nagka-jowa rin naman ang kaibigan namin yon at nauna pa ngang kinasal sa amin. Pero patuloy pa rin siyang pinagseselosan ng boyfriend ko kaya ako na mismo ang umiwas sa mga yaya ng barkada ko. Nagtampo pa nga sila sa akin pero pinaliwanag ko naman ang panig ko, papadudot. Sa huli nauunawaan naman nila at narespeto ang kahilingan ko. At dahil nga wala naman akong kaklose sa mga kaopisina ko ay hindi rin ako nakakagala o nakakalabas. Masasabi ko na malaking bagay sa healing journey ko ang mga travel namin. Pangarap ko rin kasing makarating sa iba't ibang panig ng Pilipinas, lalo na at kumikita na ako ng pera at wala pa naman akong sariling pamilya. Kaso aminado ako, nasa tuwing gumagala kami mabilis akong mapagod at hapuin. Kahit nga ilang minutong paglalakad hinihingal na ako.
Kaya mas gusto ko na lamang na magstay sa hotel at kumain. Bagay na sa tingin ko ay unti-unting kinainisan sa akin ng mga barkada ko. Kaya nga kinuwento ko yon kay Percy at ang solusyon niya ay simulan ko na raw ang Oplan Balik Alindog program. Bilang unang hakbang ay nag-enroll ako sa gym kung saan ay matagal na siyang miyembro, Papa Dudut. Nakakainis ka naman, Colette. Bakit ka naman naiinis dyan? Tanong-tanong ka pa talaga? Sinayang mo lang naman membership fee dun sa gym. Hinahanap ka kaya ni coach sa akin. Sabihin mo na lang hindi na ako babalik. Ayoko na. Suko na ako. Suko ka na agad? Nakakailang session ka pa lang? Ano magagawa ko kung ayaw ko na talaga? Baka naman sa isip mo lang yan ha. Sigurado ako sa desisyon ko. Pinag-isipan ko yun nung muntik na akong lagnatin dahil sa sakit ng katawan after nung first session. Grabe kaya pakaramdam ko nun. Kulang na lang magpa-ospital ako eh. Sobra naman yung magpa-ospital. Sa pagkakatanda ko, nag-treadmill ka lang naman nung unang araw mo. Correction, isama mo na yung pag-akyat baba natin dun sa hagdan papunta sa gym. Kung bakit kasi hindi uso elevator dun? Nasa third floor din kaya yung inakyat baba natin. May elevator naman, pero under maintenance. Tsaka ayaw mo nun. Naka-warm up ka na nung umakyat ka sa hagdan. Magandang cardio rin yun para maramdaman mo namang may puso ka. May puso ako, no? Ramdam na ramdam ko sa tuwing kinikilig ko kung tikman yung bagong pagkain sa menu. Yan, dyan ka magaling sa pagkain. Ano namang masama doon? May batas ba na nagbabawal akong kumain? Walang batas at hindi masama. Bakit kasi ganyan ang tono mo? Para mo na rin sinabing wala akong karapatang kumain. Hindi naman ganyan punto ko. Ang akin lang, nagpatulong ka sa akin para makapagbawas ng timbang, di ba? Kesyo dami mo nang nararamdaman sa katawan mo at gusto mo namang makasabay sa trip ng mga kaibigan mo. So ako naman, sige, tinulungan kita. Pero bago yon, tinanong muna kita kung talagang desidido ka na magbawas ng timbang. Sabi mo, oo. Kaya nga nag-enroll tayo sa gym, di ba? Oh, makalipas na ng ilang session ayaw mo na? Ano na lang gagawin mo sa buhay mo para mabawasan timbang mo? Hindi ko alam. Parang ayoko na nga mabawasan ng timbang kasi okay naman ako. Anong okay? Paano ka naging okay? Medyo hassle nga lang pag nagko-commute, pero wala namang karapatang mang-discriminate yung mga driver porke mataba ako. Irereklamo ko talaga sila, sige. O sige, ando na tayo. Pero paano na lang yung overall health mo? Yung katawan mo, hindi lang sa labas kundi sa loob. Sabi mo, mabilis kang hingalin, di ba? Oo, kaya nga sinabi ko sa sarili ko na iiwasan ko na lang yung mga bagay na hihingalin lang ako. Hindi ganun yun. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Hindi mo iiwasan. Dapat solusyonan mo. Ganun yun. Yang hingal mo, resulta yan ng hindi mo pag-e-exercise at sobrang pagkain. Dinamay mo na naman yung mga pagkain ko. Wala naman sa yung ginagawa yung mga pagkain. Tsaka mas hinihingal nga ako sa pag-e-exercise. Kulang na nga lang lumaylay dila ako nung nagte-treadmill ako. Tapos yung machine na parang umaakit ka sa hagdan. Stair climber? Oo, yun nga. Grabe, tagapawis ko dun ah. Ewan ko ba, umakit na nga ako ng hagdan na hanggang third floor tapos pagkaganunin pa ako ni coach. Ano yun? Naglolokohan na lang ba kami? Hiyang-hiya naman sa'yo si coach. Palitan mo na kaya siya, no? Pag pinalitan ko siya, sigurado magsasara ang gym kasi papalitan ko ng restaurant business. Mas marami kita ko doon for sure. Alam mo, ewan ko sa'yo. Kinain ka na ng sistema. Hindi sistema ang kumain sa akin. Tsaka nagsasabi lang naman ako ng totoo. Hindi naman ako masaya sa pagpunta ng gym na yan eh. Sakit ang katawan lang inabot ko. Alam mo kung saan ako masaya? Oo, parang alam ko na kung saan. Sa pagkain? Tama! Ay, pag kumakain ako, parang nakalutang sa alapaapa mga paa ko. Lalo na syempre kapag masarap yung kinakain ko. Tsaka mas nai-enjoy ko yun. Mas nagiging masaya ako. Delusional ka lang. Akala ko ba walang masama sa pagkain? Wala nga. Pero yung pagiging matakaw mo sa pagkain, yun ang masama. Sobra ka naman. Hindi ako magsasorry. Wag. Mabuti pa, order na lang ako ng merienda. Ay nako. Bagay talaga sa yung pangalan mong Colette. Masyado kang makulit. Sa totoo lang, Papa Dudut,
Mabibilang sa daliri ko sa kamay kung ilang beses lamang akong pumunta sa gym na pina-enrollan sa akin ni Percy. 1, 2 o 3 lang yata, tapos ay ayoko na. Totoo naman na sayang yung pera na binayad ko sa membership fee, pero hindi na lamang ako nang hinayang doon dahil ayoko na. Suko na ako. Unang session pa lamang namin ay sobrang sakit na ng katawan ko. Halos hindi na ako makakilos na para bang akala ko ay mamamatay na ako ng mga panahong yon. Pero dahil sinabi ng pinsan ko na normal lang naman daw yon, nagpatuloy pa ako ng ilang session pa. Kaya lang ay hindi ko talaga kaya, Papa Dudut. Ako pa naman yung klase ng tao na hindi nagtitiis kapag nasasakta na. Well, siguro ay nagawa kong tiisin yung pagiging unfaithful sa akin ng damukol kong ex-boyfriend. Pero pinangako ko sa aking sarili na yun na ang huling bagay na titiisin ko. Kaya kahit naiinis sa akin si Percy dahil sa hindi ko pagiging desidido na magpapayat ay wala na akong pakialam pa. Dahil doon ay natuon ulit ang atensyon ko sa labis na pagkain upang mabawasan ang aking stress. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 3 buwan mula sa dati kong timbang na 115 kilo ay pumalo na ako sa 150 kilograms. Sobrang taba ko na at ang bigat-bigat na ng katawan ko. Dagdag pa yung palagiang pagsama ng aking pakiramdam. May mga araw na ayoko nang bumangon sa higaan para pumasok sa trabaho dahil nakakapagod mag-asikaso. Bukod doon ay nahihirapan din ako mag-commute dahil sa timbang ko. Kita ko na rin sa salamin na lumolobo talaga ako ng husto. Lumaki ang mga braso ko at hita at nadagdagan ng 1 layer ang bilbil ko sa tiyan at sa leeg ko. Umumbok din ang aking mukha at hindi ko na makita dahil sa dagdag na taba ng aking leeg. Doon ako nagsimulang ma-frustrate habang binabalikan sa isipan ko kung ano-anong klaseng pagkain ang kinain ko noong nakaraang 3 buwan. Na-realize ko na sobrang daming carbohydrates, maalat at matatamis na pagkain ng walang pasubali kong nilantakan. Malala kapag magkaka-period na ako dahil nandun yung magkikrave talaga ako sa iba't ibang unhealthy food and drinks. Tapos nung isang beses ay hindi ako dinatnan ng menstruation ko. Akala ko'y delay lang pero dahil praning ako ay nagpakonsulta na ako sa isang OB gynecologist. Doon ko napag-alaman na may PCOS ako o Polycystic Ovarian Syndrome. Bilateral din. Ibig sabihin po nun ay 2 ovary ko ang merong cyst na nakakaapekto sa aking hormones. Bukod doon ay lumabas sa laboratory exam ko na may type 2 diabetes din ako. Dahil sa mga sakit ko ay lalo akong na-frustrate. At imbes na gawin ng payo sa akin ng mga doktor na magbawas ng timbang ay kabaliktaran noon ang ginawa ko. Mas lalo akong nagpaka-lango sa pagkain, Papa Dudut. Bakit ang daming balat ng chichirya at bote ng mga soft drinks sa sahig mo? Pati dun sa kusina, meron ka pang iniinit na ewan ko kung ano sa microwave. Ano ba yun ha? Ah, yun ba? Tirang spaghetti yun. Ilang araw na sa ref ko kaya ininit ko na. Yun lang trip kong kainin ngayon eh. Pwede bang makisuyo? Pakikuha pagtapos ng initin. Hirap na kasi akong tumayo eh. Akala ko ba wala kang ganang kumain dahil may sakit ka? Kaya nga ako pumunta rito sa apartment mo kahit na naiinis pa rin ako sa'yo. Thank you. Pero naisip ko ayoko magpatalo sa sakit ko, kaya kakain pa rin ako. Kinain mo rin ba yung lahat-lahat ng mga chichirya na yan? Tsaka ikaw din uminom ng mga soft drinks na yan? Oo, wala naman akong kasama dito eh. Ako lang. Kulit naman. Ano? Sisermonan mo na naman ako kasi kumain ako ng unhealthy food. O sige, kung hindi ako kakain, baka lalo ako magkasakit niyan. Yang mga pagkain na kinakain mo, yung dahilan kaya ka nagkakasakit. Pero sa mga pagkain na yan lang naman ako nagiging masaya.
At least kapag kumakain ako, nabubusog ako. At saka yung mga pagkain na yan hindi nang iiwan. Hindi katulad ng mga barkada ko. Ayaw na nila akong isama sa mga gala nila. Ha? Bakit daw? Kasi pabigat lang daw ako. Literal ha? Tapos aberya. KJ din daw ako at mareklamo lalo na sa mga gusto nilang gawin at puntahan. Kasalanan ko ba yun? Mabilis ako mapagod. Tapos baka hindi paligtas sa akin yung mga trip nilang gawin. Alam naman nilang mataba ako. Pinipilit ka ba nilang gawin yung mga ayaw mo? Hindi naman. Pero ramdam ko yung disappointment nila sa akin. May isa pa nga na nagsabi na sana hindi na lang ako sumama kung magstay lang din daw ako sa hotel. Sobra naman. Pero totoo rin naman Nakakapanghinayang naman talaga. Lalo bihira lang kayo pumunta dun sa lugar. Kaya dapat sulitin nyo na. Sinusulit ko naman kaya nga kinakain ko lahat ang pwede kong kainin. Kaya lang hindi nila yun maintindihan. Palibhasa, hindi sila ang nasa posisyon ko. Alam mo, gusto kitang kampihan kasi pinsan kita. Pero may point din naman yung mga barkada mo. Siguro nga mas mabuti pa na hindi ka na nila isama kaysa naman ganun palagi yung tingin nila sa'yo. Yun bang pabigat tsaka aberya? Kasi masakit din naman sa part mo yun. Pero yun nga, di ko rin sila masisisi. Hindi mo ba talaga nakikita na dapat may baguhin ka rin sa sarili mo? Di na muna para sa iba, kahit sa sarili mo na lang. Alam ko namang meron pero hindi ko alam kung paano mag-uumpisa. At saka natatakot ako na baka huli na ang lahat lalo na meron na akong nararamdaman sa katawan ko. Nakapagpa-check up ka na ba? Oo, sa OB-gynecologist at saka sa endocrinologist. May PCOS ako at saka type 2 diabetes. Mataas din ang creatinine ko at saka blood pressure. Santisima! Bata-bata mo ba pero napakarami mo ng sakit. Kaya nga Kailan ka pa ba nagpa-check up? last week lang. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Nahihiya ako sa iyo At saka natatakot ako na baka sabihin mo kasalanan ko rin naman kaya nangyari sa akin to. Naaalala ko kasi na sinabi mo masama ang pagiging matakaw. Oo, pero kailangan mo nang makakaramay. Lalo na sa sitwasyon mong yan. Okay lang naman ako. Karamay ko naman yung mga pagkain. Alam mo, hindi tama yan. Baka lalo ka lang mapasama sa ginagawa mong yan Tsaka di ka naman pinagbabawalang kumain. Pero sana piliin mo naman yung mga pagkain na papapasukin mo sa katawan mo. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung paano ko magsisimula. Pakiramdam ko pag hindi ako nakakakain ng mga pagkain kinasanayan ko, mamamatay ako. Alam mo ba yung pakiramdam na yun? Ang hirap! Hirap na ako magkontrol. Mas gusto ko nalang mamatay para matapos na itong mga nararamdaman ko. Gaga, alam mo namang hindi yan ang solusyon, di ba? Huwag ka munang mamatay. Marami pa tayong lugar na pupuntahan pag gumaling ka na. Please lang, huwag ganyan ang isipin mo. Ewan ko, nawawala na ako ng pag-asa na magbabago pa ang buhay ko. Papadudot mga bata pa lamang ay close na kami ni Percy. Dahil solong anak lamang ako at wala rin namang kapatid sa tatay at madrasta ko. Ang pinsang kong yon ang tumatayong nakatatandang kapatid sa akin. Hindi naman nagkakalayo ang edad namin, 2 taon lang ang tanda niya. Marami na kaming pinagsamahan at malaki talaga ang naitutulong niya sa buhay ko. Lalo na sa pag-encourage sa akin na magbawas ng timbang. Kaya nga kahit sinesermonan niya ako ng mga panahong yon ay thankful pa rin ako sa kanya dahil mas nauunawaan ko ang mga pagkukulang ko. Hindi lang sa ibang tao kundi lalong-lalo na sa aking sarili. Matapos ang pag-uusap namin yon ni Percy ay nagbalik tanaw ako sa aking nakaraan. Bumalik ako sa mga panahong nagsimula akong magkaroon ng unhealthy relationship sa pagkain. Alam ko kasi na walang kasalanan ng mga kinakain ko sa kondisyon ko dahil ako mismo ang nawala ng kontrol. Pero naniniwala din ako na hindi pa naman huli ang lahat lalo na kung desidido akong magbagong buhay. Kaya nga noong 2024 lang ay pinatapos ko muna lahat ng mga handaan bago ko pangatawanan ang New Year's resolution kong magpapayat ng tuluyan.
Bilang unang hakbang, nagbawas ako ng kinakain lalo na yung unhealthy katulad ng junk food, soft drinks at sugary treats. Sobrang hirap. Lalo na at umabot na ako sa puntong naglalaway ako, makakita lamang ako ng mga paborito kong pagkain. Pero sa tulong ni Percy at ng aking dietitian ay kinaya ko naman. Sunod kong binawasan ay ang mga consumption food ng carbohydrates. Ang mga halimbawa noon ay kanin, tinapay at mga pasta. Pero hindi ko naman kagad inalis sa sistema ko, lalo na at meron akong mga sakit. Bukod doon ay nag-invest din ako ng treadmill. Ginagamit ko lang naman yon pag maulan, pero pag hindi naman ay sinasamahan ako ng pinsan kong maglakad-lakad sa gabi. Nagbabadminton at volleyball din kami, pampapawis. Kaya sa loob ng 2 buwan, nabawasan na ang timbang ko ng halos 10 kilo. Ang intense nung double match natin dun sa 2 foreigner. Oo nga, parang professional. Ayun, talo tuloy tayo. Hayaan mo na, at least mga gwapo naman sila. Kuota mga mata ko sa silay. Sa bagay, ako rin naman. Gusto ko yung kumukorte talaga yung mga abs sa damit kasi pawis na pawis. Ay, sinabi mo pa. Pero speaking of pawis, grabe pawis ko dun sa laro natin Tagaktak! Ako nga hingal na hingal eh. Kulang na lang lumaylay dila ako sa court para pa akong hahapuin ng wala sa oras. Pero wala naman akong hika Mabuti naman. Kinabahan ako sa'yo eh. Nahalata ko nga sa reaksyon ng mukha mo. Kaya sinabi ko, Santissima, maawa naman sa'yo. Dami mo nang nararamdaman. Huwag na sana dumagdag pa yan. hindi naman siguro. At saka alam mo ba pakiramdam ko, unti-unti nang gumagaling ang katawan ko. Talaga? Oo. Di ba nabawasan na ako ng timbang? 10 kilo rin yon. Kaya nga alam ko na mataba pa rin ako, pero malaking bagay na rin sa akin yung 10 kilong yun, no? Oo naman. Hindi mo yun ma-achieve kung hindi mo piniling tulungan ang sarili mo. Baka nga imbis na makapagbawas ka ng ganun madagdagan pa ng 10 kilo yung timbang mo kung nagpatuloy ka lang sa pagkain. Kaya nga nangihinaya lang ako kasi ngayon ko lang na-realize ang importansya ng pangangalaga sa kalusugan sa pamamagitan ng pagkain ng tama. Nahihiya ako sa sarili ko dahil hinayaan kong tumaba ako ng ganito. Nawalan ako ng kontrol sa pagkain kasi akala ko yun lang yung kakampi ko sa lahat ng mga problema ko sa buhay. Ay, sa totoo lang, nahihirapan pa rin akong disiplinahin ang sarili ko. May mga araw na okay lang, magaan, na itatawid yung araw, pero meron na mabigat talaga. Paanong mabigat? Yung bang hindi ko mapigilang umiyak kasi nabitin ako sa pagkain na kinain ko. Na gusto ko pang kumain ng marami, pero alam kong hindi naman pwede. Nararamdaman ko yun lalo kapag magkakaroon na ako. Alam mo na, hirap maging babae. Nakaka-relate ako dyan. O bakit? May matres ka rin? Charot lang. Pero gusto ko lang din sabihin na proud ako sa'yo. Talaga? Kahit na mabagal yung progress ko? Hindi naman mabagal progress mo. Alalahanin mong nasa 2 buwan ka pa lang. Tsaka, oo, proud ako sa'yo. Kasi sinubukan mo mag-diet para sa kapakanan mo. Hindi lang para sumeksi ka, kundi para gumaling ka na rin. Naniniwala ako, pagkain din na makakatulong sa'yo para bumuti pakiramdam mo. Pero syempre, yung tamang pagkain ang tinutukoy ko Tapos samahan mo pa ng exercise at inumin yung mga gamot na reseta sa'yo. Palung-palo ka na. Totoo rin naman. Nang pinagpapawisan kasi ako at nakapagbawas ng timbang gumaan talaga ang pakiramdam ko as in. Pakiramdam ko nga ibang tao na ako. Gumanda rin yung skin ko at saka mahimbing na rin yung tulog ko. Umayos din yung tingin ko sa buhay. Kung dati madalas ako mawala ng pag-asa, ngayon alam kong may magandang bukas na naghihintay sa akin pag nagpatuloy at nagtiyaga ako sa ginagawa ko. Ganyan nga. Kaya proud talaga ako sa iyo Alam ko na hindi madali pero kinakaya mo. Grabe, bilib na bilib ako sa iyo. Pinagmamalaki kita. Thank you. Pero kung tutuusin,
Hindi ko naman to magagawa kundi dahil sa'yo. Ikaw yung nandyan para tumulong sa akin kahit na maraming beses ako naging pasaway. Siyempre, parang kapatid na turing ko sa'yo. Mahal kita kahit na nung una pasaway ka. Pero mas mahal kita ngayon dahil minamahal mo na ang sarili mo. Salamat ulit. Walang anuman. O basta ha, nandito lang ako para sumuporta sa'yo. Sasamahan kita sa paggaling mo. Kalmahan mo lang din kasi yung pagtaba nga inaabot ng ilang taon, pagpayat pa kaya. Yan din kasi yung pangunahing rason ng karamihan kaya sila nadadapa sa pagbabawas ng timbang. Yun bang minamadali nilang resulta? Wala namang buto na pag tinanim mo ngayon, tutubo na bukas. Sipag, tiyaga, disiplina at consistency ang kailangan para ma-achieve mo yung mabuti at magandang resulta para sa sarili mo. Papadudot malayo pa pero malayo na rin naman ako. Sa kasalukuyan ay nasa 95 kilograms na lamang ako. Patuloy ang mga bagay na ginagawa ko para mabawasan ang timbang ko. Pero hindi lang ako doon nakafocus dahil ang pangunahing dahilan ko talaga ay gumaling ako. Maraming mabubuting bagay ang dulot ng pagbaba ng timbang sa akin. Mas naging aktibo na rin po ako sa iba't ibang bagay at sports. Hindi na rin ako madalas hapuin at higit sa lahat ay natutuhan kong kumain ng tama at masustansya na naaayon sa kailangan ng aking katawan. Hindi ko pa na-achieve ang goal weight ko pero hindi ako susuko lalo na ngayon na mas mahal ko na ang aking sarili. Sabi nga nila kapag maayos ang tingin mo sa iyong sarili ay naapektuhan noon hindi lang ang iyong pananaw, kundi maging ang relasyon mo sa mga bagay at tao na nasa paligid mo. Bilang nasa paglalakbay pa ako ng paggaling at pagbabawas ng timbang, sinama ko na rin po sa bucket list ko ang makapag-counseling upang ipakonsulta ang mga karanasan ko na naging dahilan para maging obsessed ako sa pagkain. Yun din kasi ang sabi ng dietitian ko. Sadyang ako lang yung hindi pa handa ng mga panahong yon. Maraming salamat po Papa Dudut, sakaling mapili po ninyong i-area ang sulat ko sa programang Barangay Love Stories. Malaking bagay na makapagbigay ako ng inspirasyon sa ating mga kabarangay. Susulat ako ulit para mag-update sa latest kong timbang at kung sakali na makahanap na rin po ako ng panibagong pag-ibig. God bless po sa inyong istasyon and more power pa. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Colette. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1.